Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM. Kumusta DJ Chin at mga kamax? Minsan na akong nakapagpadala at naging best letter sender pa sa dati mong programa, Chin. Sa ngayon, nagbabalik at itago niyo na lang ako sa pangalang Lady Gumamela. And I'm now 30 years old. My life has been a journey of navigating my phobia. Phobia of going out with the boys. Simula pa nung bata pa ako, alam ko na may kakaiba sa akin. Weird ang feelings. Pag nakakita kasi ako ng ibang lalaki, maliban sa tatay ko. Wala din kasi naman akong kapatid na lalaki. Dalawa lang kaming babae ng kapatid ko. Pag may nakakasalubong ako, may pumupunta sa bahay, kapag lalaki, umiiwas ako. Nagtatago. Dahil kapag nagsimula ng makikipag-usap sa akin, nanginginig ako, pinagpapawisan. Tapos para bang hihimatayin, yung takot na hindi ko maipaliwanag. The thought of talking to boys, going on dates, and being in a relationship made my heart racing and my palms sweating. Ewan ko ba, DJ Chin? Umabot na lang ako sa 30 years old pero hindi pa ako nakikipag-date. Ayoko rin tumanggap ng manliligaw. Siguro nga man-hater ako o kaya'y talagang may phobia ako sa mga lalaki, maliban na lang sa tatay ko. And by the way, patay na rin pala ang tatay ko. Kami na lang tatlo ng mama ko at kapatid kong babae ang magkakasama. Hanggang sa naunahan na akong mag-asawang kapatid ko. Kaya ako na lang ang kasakasama ng nanay ko. Alam mo yung bago pa nawala ang tatay ko, my parents started pushing me to accept manliligaw daw and get married na. Sila yung may mga idea na dapat magkaroon na ako ng pamilya, mga anak, dahil mga kapitbahay daw namin, marami ng anak. Ako na lang daw na pag-iiwanan sa kalendaryo. Pero sabi ko, hindi pa ako handa. Tumatawa lang sila kasi matandang dalaga na daw ako para sabihing hindi pa ako handa. Ang hindi nila alam, talagang takot ako mag-asawa. I didn't know how to explain to them that I had a phobia. Na hindi ako comfortable around boys. Kaya I tried to avoid social gatherings, parties, and family events. Kaya nakaka-focus ako sa pag-aaral ko. More on libro. Hindi uso sa akin ang pakikipag-date at lumabas sa barkada. Wala din akong best friend. Walang malapit na kaibigan. Nagtapos din ako sa isang school na all girls. Dahil yon ang request ko sa nanay ko. Ayoko makahalubilo ng mga lalaki. Iniiwasan ko din yung mga family events where I might encounter potential suitors. Pero yung aking mga magulang noon hindi talaga tumigil sa pagpupush sa akin. Para bang desperado na sila na makapag-asawa ako. Takot silang maging matandang dalaga ako. Just they wanted me to be happy, to have a family of my own. But I do not know how to make them understand. Hanggang one day, my parents arranged a blind date for me. Sila yung nagsabi na magandang opportunity daw para sa akin na makilala ko yung anak
ng kaibigan nila. Kasi, gwapo, may stable job na daw. Siyempre, mapera. Pero sabi ko, ayoko. Hindi ako komportable. Lalo na sa blind date na yan. Kasi I felt like I was going to die, Chin. Like I was trapped in a nightmare. Pero nagpumilit sila. Wala na daw akong magagawa dahil nakaschedule na. Huwag daw ko silang pahiyain. Until the day of the blind date arrived. And I was a nervous wreck. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Pero alam ko na kailangan kong harapin yung takot ko, sabi ko. Sinubukan ko ang sarili ko na i-conquer yung phobia ko. And so the guy showed up. Pero nakayuko lang ako lagi. Patingin-tingin pero yumuyo ko. Kasi the moment na tumagal ang pagtingin ko at makikipag-usap straight sa mga mata niya, baka himatayin ako. Sobrang inconvenient para sa akin. But he was nice, really nice. Lagi siyang nagjo-joke. Pinipilit niyang magtanong para sumagot ako. Base sa assessment ko, he was charming, funny, and may great personality din. Pero yung phobia ko, Chin, nagsimula na namang magparamdam. Kaya in the middle ng pag-uusap namin, bigla akong tumayo. At tinaboy siya. Sabi ko, uwi ka na. Napatanong siya kung bakit. Sabi ko, basta uwi ka na. Nanginginig ako. Nagmamadali na parang kininervyos. Sabi ko, uwi ka na. Tapos tumalikod na ako bigla at nagkulong sa kwarto. That date was a disaster. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa mga magulang ko noon. Hindi ko alam kung maniniwala ba silang may phobia ako. O phobia nga ito. Hindi talaga ako handang makipag-usap sa mga lalaki. And so they were disappointed. I felt like I had let them down. Pero matagal na yun. Hanggang namatay na nga lang tatay ko, hindi ko pa rin nakuhang makipagkaibigan kahit sa pinsang lalaki. Ngayon, 30 years old na ako. At hindi pa rin sigurado kung ano ba tong takot ko. Nagsimula na rin mag-alala yung nanay ko sa akin. Inunahan pa daw ako ng kapatid kong magpakasal. Sabi ko, masaya na ako maging matandang dalaga. At least may kasama siya. Hindi ko siya iiwan. Ang hindi ko alam, yung nanay ko, may plano din palang magpakasal ulit. Nagkita pala sila ng dating first love niya. At may boyfriend na siya. Samantalang ako, tinutulak na niya palayo para magkaroon na siya ng kasama. At hindi ako yun. Chin, I do not know kung kailan ako magiging ready. But I know I need to face my fears and be true to myself. Hanggang ngayon, I'm trying to find my place in the world. I'm not sure what the future holds, but I'm taking it one step at a time. Hoping someday, matutunan ko ring makipagkaibigan sa mga lalaki. Pero alam mo na, hindi na ako bumabata. But I'm still hoping someone who will accept me for who I am. Sino kaya ang someone na yun? Chin, ano bang gagawin ko para ma-overcome ko ang phobia ko? Maniniwala kaya ang nanay ko kung sasabihin kong ayoko sa mga lalaki? Hindi naman ibig sabihin na tomboy ako. Wala din naman akong nagugustuhang babae. Basta ayokong mag-asawa. Ayokong magpakasal.
Ayokong may kaibigan akong lalaki. At lalong-lalo na, ayokong makipag-usap ng matagal sa isang lalaki. Kaya nga nagbi-business na lang ako online, Chin. Kasi ayoko nang may customer na lalaki. Ayoko ring magtrabaho sa isang kumpanyang maraming lalaki. Kaya hanggang ngayon, nakakulong lang ako sa bahay, doing my online business. Pero sana, I'm praying one day, ma-overcome ko ang phobia na to. And I'm gonna face my fear with confidence. Until here, pasensya na sa sulat ko. Naway mapayuhan niyo ko. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.